Tapos na ang pagtitiis. Habang masayang ipinagluluto ni Elena ng paboritong adobo, ang asawang si Marco, para sa kanilang anibersaryo, isang tawag ang bumasag sa kanyang mundo. Isang matandang ATM na walang kwenta si Elena. Tawa ni Marco sa kabilang linya. Ngayon, ang bawat sentimong ninakaw ay magiging rehas na kukulong sa kanyang kasakiman. Handa na siyang sunugin ang lahat para sa kalayaan. Kakayanin mo bang masaksihan ang isang reyna na dudurog sa sarili niyang pag-ibig? Ayoko na sa kanya, Sofia. Isang matandang ATM na walang kwenta na lang si Elena sa paningin ko. Konting tiis na lang, makukuha rin natin ang lahat ng pera niya at iiwan na natin ang tuyot na babaeng iyan. Ang boses na yon, ang boses na dati ay bumubulong ng mga pangako ng walang hanggang pag-ibig sa gitna ng gabi, ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa malamig na hangin ng pasilyo. Bawat salita ay may dalang lason. Bawat halakhak ay tila tunog ng nababasag na kristal sa pandinig ni Elena. Sa loob ng kusina, nakatayo si Elena sa harap ng kalan. Suot ang kanyang paboritong apron na may burdang maliliit na bulaklak. Ang bango ng niluluto niyang kaldereta, ang paboritong ulam ni Marco, na maingat niyang tinimplahan para sa kanilang ika-10 anibersaryo, ay pumupuno sa buong silid. Maayos ang kanyang buhok at may bahagyang kislap pa ang kanyang mga mata kanina habang iniisip ang sorpresang hapunan para sa asawa. Ngunit sa isang saglit, ang init ng kalan ay tila naging yelo na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang mga paa-paakyat sa kanyang puso hanggang sa maramdaman niya ang paninigas ng kanyang buong katawan. Dahan-dahang ninitawan ni Elena ang hawak na sandok. Hindi ito gumawa ng malakas na tunog sa kanyang pandinig dahil ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis at masakit na pagtibok ng sarili niyang puso. Tila isang tambol na nagbababadya ng trahedya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng malaki at marangyang bahay na siya mismo ang nagpakahirap na itayo. Isang matandang ATM? Iyon lang ba ang halaga niya matapos ang 10 taon ng pagpapakasakit, ng pagsuporta sa bawat bagsak na negosyo ni Marco, at ng pagbuo sa pangarap nilang dalawa na akala niya ay totoo? Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila may mga tinik na nakabara rito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin ang lalaki sa kabilang silid at itanong kung saang bahagi ng kanilang pagsasama siya nagkulang. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang kanyang mga daliri na kanina ay maliksi sa paghahanda ng hapunan ay nanginginig na ngayon. Tila nawalan ng lakas na humawak kahit sa sarili niyang pagkatao. Isang butil ng mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa mainit na sarsa ng kaldereta, at mabilis na naglaho, gaya ng mabilis na paglaho ng kanyang tiwala sa lalaking itinuring niyang buhay. Hindi niya namalayan na nakapasok na pala si Marco sa kusina. Naramdaman niya ang mga kamay nito sa kanyang balikat, mga kamay na dati ay nagbibigay ng ginhawa kapag siya ay pagod sa trabaho. Ngunit ngayon, ay tila mga malamig na tanikalang nananakal sa kanya. Amoy alak ito, at ang amoy na yon ay humahalo sa halimuyak ng pagkain. Lumilikha ng isang nakakasulasok na timpla sa loob ng kanyang dibdib. Wow, ang bango naman yan, mahal. Happy anniversary, bulong ni Marco, sabay halik sa kanyang pisngi. Ang halik na iyon ay lasang pagtatraidor, isang haplos na mas masakit pa sa anumang sampal na maaari niyang matanggap. Pilit na lumingon si Elena. Pilit na isinuot ang maskara ng isang asawang walang alam. Isang asawang tapat at mapagmahal. Tinitigan niya ang mga mata ni Marco. Naghahanap ng kahit katiting na bakas ng hiya o konsensya. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang mapanlinlang na kislap ng isang taong bihasa sa pagsisid sa kailaliman ng kasinungalingan. Sa bawat ngiti ni Marco, nakikita ni Elena ang mukha ng Sofia na kausap nito sa telepono. Sa bawat haplos nito, naaalala niya ang salitang ATM na binitiwan ng lalaki.
Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat na maaari niyang dalhin habang buhay. Hanggang kailan mo kayang itago ang talim ng iyong dila sa likod ng iyong mga yakap, Marco? At hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagiging ATM na kukuha ng lahat sa iyo sa sandaling mapagtanto mong ang makinang ito ay wala nang ibibigay, kundi ang iyong sariling pagkawasak? Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa bigat ng lihim na ngayon ay pasan niya, habang ang anino ng kanyang asawa sa pader ay dahan-dahang lumalamon sa huling liwanag ng kanilang tahanan. Ang masangsang na amoy ng mamahaling pabango ni Doña Aurora ay tila isang lason na dahan-dahang lumalason sa bango ng nilulutong pagkain ni Elena. Hindi pa man nakakapasok sa kusina ang kanyang biyenan, ramdam na ni Elena ang bigat ng presensya nito. Isang bigat na tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang balikat sa loob ng 10 taon. Narinig ang tunog ng mabibigat at tila nagmamalaking hakbang ng sapatos ni Doña Aurora sa makintab na sahig ng pasilyo. Pagpasok nito, agad na iginala ng matanda ang kanyang mapanuring mga mata sa bawat sulok ng malinis na kusina. Tila naghahanap ng kahit maliit na dumi na maaari niyang gamiting bala laban sa kanyang minugang. Diyos mio, Elena, ano bang amoy ito? Amoy palengke na naman ang buong bahay dahil sa luto mo. Wika ni Doña Aurora habang tinatakpan ng kanyang ilong ng isang telang may borda. Tumingin siya sa kaldereta na nasa kalan na tila ba isa itong basura sa halip na pagkaing inihanda ng may pagmamahal. Marco, anak, paano mo natitiis ang ganitong klaseng pamumuhay? Ang asawa mo, CEO nga, pero ang gawi ay parang kusinera pa rin sa probinsya. Napayuko si Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo. Ang bawat salita ng biyenan ay tila mga latay sa kanyang likuran. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikan ni Marco. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata na nagkibit-balikat lamang ang kanyang asawa. Tila sanay na sa ganitong eksena. O baka naman ay nasisiyahan pa siyang makitang dinudurog ang dignidad ng babaeng nagpapakain sa kanya. Ma, hayaan mo na si Elena. Ganyan talaga yan. Hindi matanggal ang pagkaprobinsyana, sabi ni Marco habang kumuha ng baso ng tubig, hindi man lang tiningnan ng asawa. Lumapit si Doña Aurora kay Elena. Ang kanyang mga gintong alahas ay naglalabas ng nakakasilaw na kislap sa ilalim ng ilaw. Huminto siya sa mismong harap ng minugang at huminga ng malalim. Isang buntong hininga na puno ng pagkukunwari. Elena, hindi ako napunta rito para lang pintasan ang luto mo. May kailangan akong pabor. Ang aking charity organization ay nangangailangan ng 500,000 piso. Alam mo naman, kailangang mapanatili ang dangal ng pamilya natin sa harap ng mga kaibigan ko. 500,000. Alam ni Elena na ang perang iyon ay hindi mapupunta sa charity, kundi sa mga lamesa ng kasino kung saan madalas tumambay ang matanda. Ito na ang pang-4 na beses sa loob ng 2 buwan na humihingi ito ng malaking halaga. Mama, medyo malaki po ang hinihingi ninyo. Ang kumpanya po namin ay... Hindi pa natatapos ni Elena ang kanyang sasabihin ay pinutol na siya ng isang matalim na tingin ni Doña Aurora. Huwag mo akong simulan sa drama ng kumpanya mo, Elena. Nakakalimutan mo na ba? Kung hindi dahil sa pamilya namin, kung hindi dahil sa pagtitiwala ni Marco sa'yo noong wala ka pa, hanggang ngayon ay malamang nagbebenta ka pa rin ng kakanin sa kalsada. Utang mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Konting pera lang, ipagdadamot mo pa sa akin? Ang boses ng matanda ay tumaas, puno ng puot at pagpapaalala ng isang utang na loob na tila naging isang habambuhay na tanikala para kay Elena. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang salitang utang na loob ay tila isang sumpa na paulit-ulit na ibinabato sa kanya
upang pasunurin siya sa bawat luho ng mag-inang ito. Lumingon siya kay Marco, umaasang ipagtatanggol siya nito, ngunit ang nakita niya ay ang malamig na mukha ng asawa na tila nagsasabing, ibigay mo na lang para matapos na. Sa halip na sumagot ng may galit, dahan-dahang lumapit si Elena kay Doña Aurora. Nakita niyang bahagyang natagilid ang gintong kwintas ng matanda. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, maingat niyang inayos ang kwintas. Ang kanyang mga kamay ay malapit na malapit sa leeg ng biyenan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay tila isang bumubulwak na bulkan. Tinitiis ni Elena ang mabahong amoy ng pagkukunwari habang ang kanyang puso ay dahan-dahang nagiging yelo. Aayusin ko po ang tseke bukas, Mama, mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang pagsunod ay hindi tanda ng kahinaan, kundi bahagi ng isang mas malaking plano na unti-unti na niyang binubuo sa kanyang isipan. Mabuti naman at natauhan ka. Sige Marco anak, kakausapin ko muna ang mga amiga ko, sabi ni Doña Aurora, sabay talikod. Ang kanyang tawa ay tila tunog ng mga bakal na nagkakiskisan. Nang makalabas ang matanda, huminga ng malalim si Elena. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone na kanina pa nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga table napkin sa mesa. Pinindot niya ang stop button sa recording app. Bawat salita ng pang-aalipusta, bawat pagbabanta tungkol sa utang na loob, at ang pagsang-ayon ni Marco ay malinaw na naitala. Tinitigan ni Elena ang kanyang asawa na ngayon ay abala sa pagkain ng kaldereta na kanina lang ay nilait ng kanyang ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa bawat sentimong ibinibigay niya sa kanila, unti-unti rin niyang binibili ang mga pako para sa kabaong ng kanilang kasakiman. Habang ang gabi ay lumalalim, isang katanungan ang nananatiling nakabitin sa hangin. Tila isang aninong hindi mawala-wala. Sino nga ba ang tunay na may utang na loob? Ang taong nagbibigay ng lahat? O ang mga taong kukuha ng lahat hanggang sa wala nang matira, kundi ang kanilang sariling pagkawasak? Dahan-dahang iniligpit ni Elena ang kanyang mga kagamitan. Ang bawat galaw ay may dalang bigat ng isang lihim na hindi na magtatagal ay sasabog na parang isang malakas na bagyo. Huwag kang mag-alala, mahal. Nandito ako. Hinding-hindi kita pababayaan sa gitna ng unos na ito. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa mga labi ni Marco na tila isang malambot na kumot na naglalayong magbigay ng init. Ngunit para kay Elena, ang bawat kataga ay tila mga malamig na patak ng ulan na nagdadala ng masidhing panginginig sa kanyang buong pagkatao. Nakaupo si Elena sa gilid ng kanilang malaking kama. Ang kanyang mga balikat ay nakababa at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Nagkukunwaring lugmok sa bigat ng problema sa kumpanya. Naramdaman niya ang paglubog ng kutsyon sa kanyang tabi nang maupo si Marco. Marahan itong hinawakan ang kanyang mga kamay, hinahaplos ang kanyang mga daliri nang may pekeng pag-aalala. Narinig ko ang tungkol sa audit ng gobyerno sa kumpanya, Elena. Alam kong nahihirapan ka na. Masyadong malaki ang pasanin mo para sa isang babae. Bakit hindi mo hayaang ako ang humawak sa mga bagong kontrata? Gusto ko lang namang gumaan ang pakiramdam mo. Gumaan ang pakiramdam. Gustong matawa ni Elena sa gitna ng kanyang pait. Alam niya ang ibig sabihin ng pagtulong ni Marco. Ang paglilipat ng mga pondo sa mga proyektong siya lamang ang may kontrol, ang unti-unting paghimay sa kanyang pinaghirapang imperyo upang ibigay sa kanyang kabit. Tinitigan ni Elena ang asawa, pinilit niyang paitimin ang kanyang mga mata sa pamamagitan ng pekeng lungkot upang hindi nito mabasa ang naglalagablab na galit sa loob. Talaga, Marco? Gagawin mo yon para sa akin? Ang boses ni Elena ay mahina. Tila isang batang nawawala sa dilim. Ang kanyang pagganap ay perpekto. Isang maskarang hinulma mula sa 10 taon ng pag-unawa sa kasinungalingan ng lalaking ito.
Siyempre mahal, ako ang asawa mo. Tungkulin kong protektahan ka. Sagot ni Marco sabay kabig kay Elena para sa isang yakap. Sa loob ng mga bisig ni Marco, ang sikmura ni Elena ay tila bumabaliktad. Ang amoy ng asawa, ang timpla ng alak, sigarilyo, at ang bahid ng pabangong hindi sa kanya ay tila isang laso na sumasakal sa kanyang hininga. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Marco, isang tibok na tila nagsasabi ng tagumpay dahil sa paniniwalang nauto na naman niya ang kanyang asawa. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata habang nakasandal sa balikat ni Marco. Ang kanyang tingin ay napako sa kanilang wedding photo na nakasabit sa tapat ng kama. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng silid, ang anino ni Elena na nabuo sa pader ay tila lumalaki. Dahan-dahang lumalamon sa figura ni Marco sa litrato. Ang imahe ng masayang mag-asawa sa frame ay tila isang malupit na biro mula sa nakaraan. Isang alaala ng babaeng bulag na ngayon ay tuluyan ng nakakakita. Hinaplos ni Elena ang likod ni Marco. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa mamahaling tela ng polo ng asawa. Napakabuti mo, Marco. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang bawat salita ay may dalang pait na tila abdo. Ngunit hinayaan niyang dumaloy ang mga ito ng may tamis. Bumitaw si Marco sa yakap. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang hindi maipaliwanag na kasabikan. Tila nakikita na niya ang mga milyon-milyong pisong mapapasa kamay niya sa lalong madaling panahon. May naisip akong paraan, mahal. Para hindi madamay ang personal nating yaman sa problema ng kumpanya, kailangang ilipat natin ang malaking bahagi ng pondo sa isang account na hindi nila masusubaybayan. Tumigil ang mundo ni Elena. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang sandali kung saan ang kasakiman ni Marco ay tuluyan ng maglalatag ng sarili nitong bitag. Isang account na tayo lang ang nakakaalam? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding tensyon ng paghaharap ng kanilang mga tadhana. Oo, mahal. Isang secret account para safe ang ating kinabukasan. Mungkahi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na pangako. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana. Tila isang babala na ang kinabukasang tinutukoy niya ay hindi ang paraiso, kundi ang impyernong siya mismo ang gumagawa. Sino nga ba ang tunay na nagmamanipula sa laro ng tiwala? At sino ang taong nasa loob ng kumpanya na nagbibigay kay Marco ng impormasyon tungkol sa bawat galaw ni Elena? Isang lihim na kaaway ang nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang tapusin ang lahat. Tumingin si Elena sa kanyang asawa, isang matamis ngunit nakakangilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige Marco, gawin natin ang lahat ng kailangan mong gawin para sa ating kinabukasan. Kagaya ito ng suot ni Elena. Pero mas mahal, mas kumikinang. Bagay na bagay sa'yo, Sofia. Ang boses ni Marco ay tila isang malupit na alingawngaw sa loob ng marangyang butik. Isang tunog na bumasag sa katahimikan ng puso ni Elena habang nakatayo siya sa likod ng isang malaking haligi. Nakita niya ang kanyang asawa. Ang lalaking kaninang umaga lang ay humalik sa kanyang noo at nagkunwaring nag-aalala sa kumpanya na ngayon ay may suot na pinakamit ng ngiti habang isinusuot ang isang brilyanteng kwintas sa leeg ng isang mas batang babae, si Sofia. Ang anino na matagal nang gumagala sa paligid ng kanyang pagsasama, ang babaeng dahan-dahang kumukuha ng bawat piraso ng kanyang kaligayahan. Nakatayo si Elena sa gitna ng malamig at maalingas-ngas na hangin ng mall, suot ang kanyang simpleng corporate suit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa balat nito. Habang pinapanood niya ang eksena, isang mapait na kabalintunaan ang sumampal sa kanya. Ang perang ipinambabayad ni Marco sa kwintas na yon.
Ang perang pambili ng kislap sa mga mata ng kanyang kabit ay nanggaling sa account na siya mismo ang nagpuno sa pamamagitan ng puyat, pagod at sakripisyo. Habang tinitiis niya ang pang-aalipusta ng kanyang biyenan upang makatipid para sa kanilang kinabukasan, winawaldas lamang ito ng kanyang asawa sa isang panandaliang aliw. Naramdaman ni Elena ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Tila may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa wala ng matirang dugo. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot na parang disyerto at bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang mga tuhod niya ay nanginig. Tila ba anumang sandali ay bibigay ang kanyang katawan sa bigat ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng panghihina, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang diwa. Ang huling hibla ng pag-ibig na nagdurugtong sa kanya kay Marco ay tuluyan ng naputol. Hindi sa pamamagitan ng isang malakas na tunog, kundi sa isang tahimik at masakit na pagbitaw. Dahan-dahang inikot ni Elena ang kanyang wedding ring sa kanyang daliri. Ang singsing na ito, na dati ay simbolo ng isang banal na sumpa, ay tila naging isang gintong rehas na kukulong sa kanya sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Hinaplos niya ang makinis na ibabaw nito, na darama ang lamig ng metal, na tila sumasalamin sa lamig ng kanyang damdamin. Ito na ang huling beses na hahayaan niyang maging biktima siya ng sarili niyang katapatan. Naglakad si Sofia patungo sa isang malaking salamin sa tabi ng haligi kung saan nakatago si Elena. Ang bawat hakbang ng kabit ay tila isang hamon sa dignidad ni Elena. Huminto si Sofia at nag-ayos ng buhok. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan at tagumpay. Sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin, nagtama ang kanilang mga paningin. Tumigil ang tibok ng puso ni Elena. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Sofia, isang saglit na pagkabahala na agad ding napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Ngunit si Elena ay hindi gumalaw. Walang emosyong mababakas sa kanyang mukha, walang luha na pumatak, at walang galit na sumabog. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na telon na nagtatago ng isang madilim na lihim. Nanatiling nakatitig si Elena sa refleksyon ni Sofia. Tila ba binabasa ang bawat linya ng mukha ng babaeng sumisira sa kanyang tahanan. Hindi niya binaling ang kanyang tingin nang lumapit si Marcos sa likuran ni Sofia at yumakap dito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa salamin. Paano mo nagagawang ngumiti sa harap ng salamin habang ang aninong nasa likod mo ay ang mismong taong dinudurog mo? At hanggang kailan mo kayang panindigan ang kislap ng mga brilyanteng iyan bago mo mapagtanto na ang bawat butil nito ay lason na unti-unting papatay sa inyong dalawa? Tumalikod si Elena nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang dahan-dahang paglayo sa nakaraang kailangan na niyang ibaon sa limot. Habang sa likuran niya, ang halakhak ng dalawang nagtataksil ay tila isang sumpa na nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Sa Singapore tayo magsisimula ng bagong buhay, Sofia. Doon, wala nang makakaalam kung sino tayo at wala nang pakialamerong Elena na hahadlang sa ating kaligayahan. Ang boses ni Marco na narinig ni Elena mula sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang library ay tila isang malupit na hatol ng kamatayan. Nakatayo si Elena sa madilim na pasilyo, hawak ang isang mamahaling maleta na balak sana niyang iregalo sa asawa. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na lason sa kanyang dila. Siya ang naghahanda ng gamit para sa pagtakas ng lalaking balak siyang iwan at pagnakawan. Dahan-dahang napasandal si Elena sa malamig na pader. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng maleta hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Naramdaman niya ang isang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib, tila may libo-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat tibok nito ay may kasamang hapdi
Isang paalala na ang bawat sakripisyo niya para sa lalaking ito ay itinapon lamang sa basurahan. Gusto niyang pumasok sa silid, ihagis ang maleta sa mukha ni Marco at isigaw ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ni Elena ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pagtitipon ng lakas para sa isang mas malaking bagyo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngingit-ngit na kalooban. Nang marinig niyang papalapit na ang mga hakbang ni Marco sa pinto, agad siyang umayos ng tayo at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Paglabas ni Marco, agad itong nagulat nang makita ang asawa. "Elena, kanina ka pa ba riyan?" tanong nito. Ang kanyang boses ay may bahid ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. "Kakarating ko lang, mahal." Malamig ngunit kalmado ang tugon ni Elena. Tinitigan niya si Marco sa mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga, ngunit ngayon ay puno na ng lihim na paghusga. "May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Tungkol ito sa audit na sinasabi ko, masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Kailangan nating ilabas ang 1.5 milyong euro sa bansa sa lalong madaling panahon bago pa ma-freeze ang lahat ng ating accounts." Nakita ni Elena ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding kislap ng kasakiman. Ang halagang binanggit ni Elena ay sapat na upang mabuhay sila ni Sofia sa karangyaan habang buhay sa ibang bansa. 1 milyong 1.5? Pag-uulit ni Marco, tila hindi makapaniwala sa swerteng lumalapit sa kanya. "Huwag kang mag-alala, Elena. Tutulungan kita. Ako na ang magdadala ng pera sa Singapore. May kakilala ako roon na makakapagtago ng pondo ng ligtas. Gagawin ko ito para sa atin, para sa kinabukasan natin, para sa atin." Halos masuka si Elena sa paggamit ni Marco ng salitang iyon. Alam niyang sa isip ng asawa, ang atin ay tumutukoy sa kanila ni Sofia, hindi sa kanilang dalawa bilang mag-asawa. "Seryoso ka ba, Marco? Masyadong delikado ito, baka mahuli ka sa airport?" Pag-arte ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Magtitiwala ka ba sa akin, Elena? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, nung nagsisimula ka pa lang, utang mo sa akin ang tagumpay mo, kaya hayaan mong ako ang mag-ayos nito." Giit ni Marco, gamit na naman ang kanyang paboritong armas ng pagmamanipula. Isang matamis at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang braso ng asawa. "Sige Marco, ikaw ang mas nakakaalam. Iahanda ko ang pera sa isang maleta. Isang espesyal na maleta na tanging ikaw lang ang pwedeng humawak. Magtiwala tayo sa isa't isa, gaya ng dati." Nang talikuran ni Elena ang asawa upang bumalik sa kanyang silid, ang kanyang mga mata ay biglang naging kasing tigas ng diamante. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang kumpas ng isang maestro na naghahanda para sa huling bahagi ng isang trahedya. Hanggang kailan mo kayang bitbitin ang bigat ng iyong sariling kasakiman, Marco? At ano ang gagawin mo kapag nalaman mong ang gintong inaasam mo ay isa lamang tumpok ng mga basag na alaala at mga bato ng katotohanan? Pumasok si Elena sa kanyang kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang sarili niyang paghinga. Isang paghinga na hindi na puno ng takot, kundi ng isang determinasyong dudurog sa lahat ng nagtangkang sumira sa kanya. "Nanay Rosa, sapat na ba ang 10 taon para mabayaran ang isang utang na loob na sumisira na sa aking pagkatao?" Ang tanong na yon ay lumabas mula sa mga labi ni Elena kasabay ng isang mahaba at mabigat na buntong hininga. Nakaupo siya sa isang maliit na silya sa kusina ng lumang bahay ni Nanay Rosa, ang babaeng nagpalaki sa kanya at naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap. Ang amoy ng tuyo at bagong sayang na kanin ay pumupuno sa maliit na silid, isang amoy na nagpapaalala kay Elena ng panahong
Wala pa siyang pera, wala pang kumpanya, at tanging pangarap lang ang hawak niya. Dahan-dahang lumapit si Nanay Rosa, dala ang isang baso ng mainit na tsa. Ang kanyang mga kamay, na kulubot na sa katandaan ngunit puno pa rin ng lambot, ay dahan-dahang humaplos sa buhok ni Elena. Nakita ng matanda ang panginginig ng mga balikat ng kanyang alaga. Ang matapang na CEO na kinatatakutan sa boardroom ay tila naging isang maliit na batang muling nawawala sa gitna ng dilim. Naramdaman ni Elena ang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang mga kamay. Ang bawat patak ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Naalala niya noong namatay ang kanyang ama at wala silang pambayad sa ospital. Si Marco ang dumating, bitbit ang perang kailangan nila. Doon nagsimula ang tanikala ng tungkulin na gumapos sa kanya sa loob ng isang dekada. Akala niya ay pag-ibig ang nagbubuklod sa kanila, ngunit ngayon ay napagtanto niyang isang mahaba at masakit na transaksyon lamang pala ang lahat para kay Marco. Anak, ang tunay na utang na loob ay hindi isang tanikala na dapat pumatay sa iyong kaligayahan. Mahinang wika ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa sugatang puso ni Elena. Binayaran mo na ang lahat, Elena, higit pa sa sapat. Ang perang ibinigay niya noon ay binalik mo na ng libu-libong beses sa pamamagitan ng iyong pagod, ng iyong pasensya, at ng iyong dangal na hinayaan mong tapakan nila. Humikbi si Elena. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng sakit at panghihinayang. Pero Nay, pakiramdam ko ay nagiging masama akong tao dahil sa planong ito. Pinangarap kong maging asawa niya habang buhay, pero bakit kailangang humantong sa ganito? Tinitigan ni Nanay Rosa si Elena nang may malalim na pag-unawa. Hindi masama ang maghangad ng katarungan, anak. Ang masama ay ang hayaan ang sarili mong maubos para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyong kabutihan. Tandaan mo, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang manatili ka sa piling ng taong nanakit sa iyo. Nabalik ang diwa ni Elena nang maramdaman niya ang init ng tsa sa kanyang mga palad. Tumingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa mga dahon ng saging sa labas. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang nararamdamang guilt. Ang tanikalang bakal na matagal nang nakapulupot sa kanyang leeg ay tila dahan-dahang lumuluwag, pinalitan ng isang matibay na determinasyon. Dahan-dahang tumayo si Elena at nagmano kay Nanay Rosa, isang kilos ng paggalang na nagmula pa sa kanyang pagkabata. Salamat, Nay. Ngayon ay malinaw na sa akin. Hindi na ako ang babaeng kailangang humingi ng tawad dahil lamang sa gusto niyang mabuhay ng may dangal. Habang naglalakad palabas ng maliit na bahay, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang gaan sa kanyang paghinga. Ang sipayo ng nakaraan ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang malamig at matalas na plano para sa hinaharap. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang bagong pangamba ang sumulpot, isang lihim na dokumento na nabanggit ni Nanay Rosa tungkol sa tunay na pinagmulan ng pera ni Marco noon. Ano nga ba ang itinatago ng nakaraan na maaring bumago sa lahat ng alam ni Elena tungkol sa kanyang asawa? At sapat na ba ang katarungan upang punan ng puwang na iniwan ng isang nasirang pangarap? Sumakay si Elena sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng liwanag ng mga ilaw sa kalsada. Tila isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian mula sa mga magnanakaw ng puso. Sa mundong ito, Gabriel, ang katapatan ay tila isang barya na dahan-dahang nawawalan ng halaga sa gitna ng kasakima. Ang mga salitang yun ni Elena ay tila isang malamig na bulong na humalo sa mahinang ugong ng aircon sa loob ng kanyang madilim na opisina. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na tila mga munting brilyanteng nagkalat sa dilim. Ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa karangyaan. Sa likuran niya, nakaupo si Gabriel, ang kanyang pinagkakatiwalaang
IT expert at matagal ng kaibigan na ang mukha ay nababanagan ng liwag mula sa screen ng kanyang laptop. Narinig ni Elena ang tunog ng pagpindot ni Gabriel sa keyboard, isang serye ng malalambot na tunog na tila nagmamarka ng bawat hakbang ng kanilang sikretong operasyon. Sa loob ng 10 taon, si Gabriel ang naging anino ni Elena sa kumpanya, ang taong nakakaalam ng bawat pasikot-sikot ng kanilang sistema. Natuntun ko na ang mga bakas, Elena. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng seryosong tono. Hindi lang si Marco ang kumikilos. May loob siya rito sa kumpanya. May isang tao na nagbibigay sa kanya ng lahat ng access sa iyong mga personal na dokumento at financial statements. Dahan-dahang humarap si Elena. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang gawa sa marmol. Walang emosyon, ngunit bakas ang pait sa kanyang mga mata. Sino, Gabriel? Sino ang taong pinakain ko pero tinatraidor ako sa likuran ko? Ipinakita ni Gabriel ang isang larawan sa screen. Si Sandro, ang head accountant mo. Siya ang nagpapadala ng mga ulat kay Marco at kay Sofia. At ang mas masakit, Elena, nalaman kong balak nilang palabasin na ikaw ang nagnakaw ng pera sa sarili mong kumpanya para makatakas sila ng malinis. Naramdaman ni Elena ang isang biglang panlalamig sa kanyang buong katawan. Si Sandro, ang taong itinuring niyang pamilya, ang taong pinag-aral niya ang mga anak at tinulungan ng mabaon sa utang, ay isa rin palang lason sa kanyang buhay. Ang sakit ng pagtataksil ni Marco ay nadagdagan ng panibagong sugat na tila ayaw ng humilom. Napahawak si Elena sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga daliri ay mariing na baon sa makinis na kahoy habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa pigil na galit. Ito ba ang kapalit ng lahat ng kabutihan ko? Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Isang sabuatan para mabulok ako sa kulungan habang sila ay nagsasaya sa Singapore. Anong gagawin natin? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kaibigan. Isang matalas at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang folder mula sa kanyang drawer. Isang folder na naglalaman ng mga pekeng bank transfer records na inihanda niya. Ipagpapatuloy natin ang laro, Gabriel. Ibigay mo kay Sandro ang access na kailangan niya para makita ang 1.5 milyong euro na ililipat sa Singapore account. Hayaan nating isipin nilang nananalo sila. Naglakad si Elena patungo sa isang sulok ng opisina kung saan nakalagay ang isang mamahalin at itim na maleta. Hinaplos niya ang balat nito, ang kanyang bawat paggalaw ay tila isang ritual ng paghihiganti. Sa loob ng maletang ito, Gabriel, hindi pera ang bitbit ni Marco, kundi ang ebidensya ng lahat ng krimen nilang dalawa ni Sandro. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay itatala natin bilang ebidensya ng plunder at money laundering. Nanatiling tahimik si Gabriel, namamangha sa tatag ng loob ni Elena. Ngunit sa kabila ng katapangan, nakikita niya ang isang babaeng unti-unti nang nauubos ang tiwala sa sangkatauhan. Humarap muli si Elena sa bintana. Tinitigan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang anino ng kanyang dating sarili ang nakikita niya. Ang Elenang mapagmahal at mapagpatawad ay dahan-dahan ng pinapatay ng Elenang kailangang maging malupit upang mabuhay. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang hindi inaasahang mensahe ang pumasok sa telepono ni Elena mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito. Si Marco at Sofia na may kasamang isang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Marco. Tumigil ang mundo ni Elena. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay tila naging isang malakas na pagsabog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. May anak si Marco sa labas? At bakit ngayon lang ito lumalabas sa gitna ng kanyang paghihiganti? Hanggang saan pa ba ang ilalim ng iyong mga kasinungalingan, Marco? Bulong ni Elena.
Ang kanyang boses ay tila isang hikbi na hindi na naituloy, habang ang dilim sa labas ay tila tuluyan ng lumulon sa huling pag-asa ng kanyang puso. Ang bawat piraso ng pagkaing isinusubo mo, Marco, ay may lasa ng dugo ng aking mga pangarap na pinatay mo. Ang mapait na kaisipang ito ay tila isang nakatagong tinik sa lalamunan ni Elena habang nakaupo siya sa gitna ng isang marangyang restaurant. Napapalibutan ng mga kumukutitap na chandelier at tunog ng banayad na biolin. Sa harap niya, si Marco ay masayang humihiwa ng kanyang steak. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan na tila ba wala siyang itinatagong dumi sa kanyang pagkatao. Sa tabi naman nito ay si Doña Aurora na suot ang mga alahas na binili ni Elena at tila isang reynang nagmamay-ari ng buong mundo. Tingnan mo nga naman ang anak ko, Elena, pagmamalaki ni Doña Aurora habang iniinom ang kanyang mamahaling wine. Napakaswerte mo kay Marco. Sa kabila ng pagiging abala mo sa boardroom, nananatili siyang tapat at mapagmahal na asawa. Bihira na ang ganyang lalaki ngayon, yung hindi ka iiwan kahit mukha ka ng pagod at matanda. Naramdaman ni Elena ang isang matinding kuryente ng puot na gumagapang sa kanyang mga ugat. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang cellphone kung saan ang litrato ng bata, ang anak ni Marco kay Sofia, ay tila sumusunog sa kanyang palad. Isang batang may mga mata ni Marco, may ngiti ni Marco, isang buhay na nabuo sa gitna ng mga gabi ng pagtataksil habang siya ay nagtatrabaho hanggang madaling araw para sa kanilang kinabukasan. Tama ka, Mama, tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng mapait na tamis. Napakaswerte ko nga. Minsan, naiisip ko na ang mga taong tapat ay may mga sorpresang hindi natin inaasahan, kagaya ng mga hidden treasures na pilit nating itinatago pero kusa ring lumalabas sa tamang panahon. Bahagyang nabulunan si Marco sa kanyang pagkain. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki habang nakatingin kay Elena. Anong ibig mong sabihin, mahal? Wala, Marco. Ang ibig ko lang sabihin, ang ganda ng mga sorpresa ng tadhana, sabi ni Elena sabay taas ng kanyang baso. Gusto kong mag-toast para sa ating anibersaryo, para sa tagumpay ng ating paglalakbay sa Singapore, at para sa mga lihim na nagpapatatag sa atin. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga basong kristal ay lumikha ng isang matinis at matunog na hudyat. Tila isang babala na umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng kanilang hapag. Sa bawat lagok ni Marco ng alak, nakikita ni Elena ang kanyang sariling pagpapakasakit na nilulunok ng lalaking ito nang walang anumang pagsisisi. Nga pala, Marco, dagdag ni Elena habang dahan-dahang pinupunasan ang gilid ng kanyang labi gamit ang isang puting table napkin. Napanaginipan ko kanina, parang may nakita akong isang maliit na bata sa panaginip ko. Kamukhang kamukha mo raw. Sabi ko sa sarili ko, baka yun ang senyales na dapat na tayong magkaroon ng sariling pamilya pagkatapos ng lahat ng ito. Biglang binitiwan ni Marco ang kanyang kubyertos na lumikha ng isang matigas na tunog sa kanyang plato. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang telang binuhusan ng asido. Elena, alam mo namang hindi pa tayo handa sa ganyan. Masyadong magulo ang kumpanya. Baka nga panaginip lang yon, nakangiting sabi ni Elena. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang kislap. Sabi nga ni Nanay Rosa, ang mga panaginip ay minsan ay anino ng mga katotohanang ayaw nating tanggapin. Sa buong oras ng hapunan, hindi hinayaan ni Elena na makaramdam ng ginhawa si Marco. Bawat salita niya ay may dalang dobleng kahulugan. Bawat tingin niya ay tila isang pagsusuri sa kaluluwa ng asawa. Pinapanood niyang dahan-dahang mabalisa si Marco. Ang bawat pagtulo ng pawis sa noo nito ay tila isang maliit na tagumpay para sa kanya. Sa gitna ng kanilang pagkain, may nakitang dumi si Elena sa gilid ng labi ni Marco. Dahan-dahanan siyang lumapit at pinunasan ito gamit ang kanyang sariling daliri.
Ang kilos na yon ay tila puno ng pagmamahal sa mata ng ibang tao. Ngunit para kay Elena, ito ay isang paraan upang madama ang init ng balat ng taong hindi na niya kilala. Isang huling paghaplos bago ang tuluyang pagbitaw. Ubusin mo ang pagkain mo, Marco. Kailangan mo ng lakas para sa ating pag-alis bukas. Bulong ni Elena. Ang kanyang hininga ay dumampi sa tenga ng asawa, nagdadala ng isang kakaibang kilabot na hindi maipaliwanag ni Marco. Paglabas nila ng restaurant, isang hindi kilalang lalaki ang biglang lumapit kay Marco at may iniabot na isang maliit na sobre. Sir, pinapabigay po ng asawa ninyo sa probinsya. Tumigil ang tibok ng puso ni Marco. Tiningnan niya si Elena na nakatayo lang sa tabi ng kotse, nakangiti at tila walang narinig. Sino ang lalaking iyon at bakit tinawag niyang asawa ang nagpadala ng sobre gayong si Elena ang nasa harap niya? Binuksan ni Marco ang sobre sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang makita ang loob nito. Isang birth certificate ng batang nasa litrato. Ngunit ang nakapirma bilang ina ay hindi si Sophie kundi ang pangalan ng isang babaeng matagal na niyang kinalimutan. Isang babaeng mas malapit kay Elena kaysa sa inaasahan niya. Ang pirma mong ito, Marco, ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ang huling pako sa kabaong ng ating mga alaala. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na hangin na yumayakap sa puso ni Elena habang pinagmamasdan niya ang panginginig ng mga kamay ni Marco. Nasa loob sila ng kanyang malawak at tahimik na home office kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabigat na paghinga ng lalaking nasa harap niya. Ang dilim sa labas ng bintana ay tila sumasalamin sa kadilimang bumabalot sa kanilang pagsasama. Sa harap ni Marco ay nakalatag ang ilang mga dokumento, mga papeles na ipinaliwanag ni Elena bilang Special Power of Attorney at Asset Protection Agreement para sa kanilang gagawing pagtakas patungong Singapore. Ngunit sa ilalim ng mga legal na terminolohiya na inihanda ni Gabriel at ng kanilang mga abogado, ang mga papel na ito ay isang amnestiya para kay Elena at isang diretsong pag-amin ng lahat ng pananagutan ni Marco sa mga nawawalang pondo ng kumpanya. Bakit? Bakit kailangang pirmahan ito ngayon, Elena? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang piit na hikbi. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin dahil sa sobrang natanggap niya kanina sa labas ng restaurant. Ang pangalang Mara na nakasulat sa birth certificate ay tila isang multong sumasakal sa kanya. Si Mara, ang matalik na kaibigan ni Elena na nawala na lamang na parang bula, 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang lumapit si Elena sa likuran ni Marco. Inilapat niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa, isang haplos na dati ay nagpapakalma sa lalaki, ngunit ngayon ay tila ba nagdadala ng isang nakakangilabot na kilabot. Kailangan nating magmadali, mahal. Ang mga awtoridad ay hindi naghihintay. Kung gusto nating maging malaya sa Singapore, kasama ang 1.5 milyong euro, kailangan nating siguraduhin na ang lahat ng ari-arian ay nakapangalan sa iyo bilang protector para hindi nila ito mahawakan. Protector. Pag-uulit ni Marco, tila isang batang pilit na kinakabisa ang isang bagong salita. Ang kanyang kasakiman ay muling nakikipaglaban sa kanyang takot. Sa isip niya, kapag pumirma siya, siya na ang magiging tunay na may-ari ng lahat ng pinaghirapan ni Elena. Magiging malaya na siya, malaya kay Elena, at malaya sa anino ni Mara na biglang nagpakita. Pirmahan mo na, Marco, para sa ating kinabukasan. Bulong ni Elena, ang kanyang hininga ay dumampi sa pisngi ni Marco. Sa sandaling iyon, ang amoy ng asawa ay tila amoy ng isang nabubulok na sikreto. Ngunit pinilit ni Elena na huwag lumayo. Dahan-dahang kinuha ni Marco ang pluma. Ang dulo ng ballpen ay dahan-dahang gumuhit sa puting papel.
Lumilikha ng isang mahinang tunog ng pagkiskis na tila ba isang babala sa gitna ng katahimikan ng silid. Isang pirma, dalawang pirma, hanggang sa matapos ang lahat ng pahina. Ang bawat kaskas ng tinta sa papel ay tila tunog ng pagguho ng isang bundok para kay Elena, ang bundok ng kanyang mga pagtitiis. Nang matapos ang huling pirma, kinuha ni Elena ang mga papeles at maingat na inilagay sa loob ng kanyang folder. Isang mabigat na pasimula ng katarungan ang naramdaman niya. Salamat, Marco. Ngayon, wala na tayong dapat ipangamba, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng asero. Elena, tungkol doon sa sobre kanina, panimula ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Tinitigan siya ni Elena ng diretso. Isang tinging tila humihiwa sa bawat kasinungalingang itinatago ng asawa. Huwag na nating pag-usapan yon, Marco. Ang mahalaga ay ang bukas. Matulog ka na. Kailangan mo ng lakas para sa ating flight bukas ng madaling araw. Nang lumabas si Marco sa silid, naiwan si Elena na nag-iisa sa dilim. Binuksan niya ang kanyang drawer at inilabas ang orihinal na birth certificate na ipinadala sa kanya ni Gabriel kanina. Hindi ito ang ibinigay kay Marco. Ang dokumentong hawak ni Elena ay nagpapatunay na ang bata ay hindi lamang anak ni Marco at Mara, kundi ang perang ginamit ni Marco para isalba ang pamilya ni Elena. 10 taon na ang nakalilipas ay ang mismong perang ninakaw ni Marco mula sa insurance fund ng pumanaw na ama ni Elena. Ang utang na loob na naging tanikala ni Elena sa loob ng 10 taon ay isang malaking panlilinlang. Ang perang itinuring niyang regalo ng pag-ibig ay pera pala ng sarili niyang pamilya na kinuha ng lalaking ito. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang puot na hindi na kayang pigilin ng anumang pasensya. Kinuha ni Elena ang kanyang wedding ring at dahan-dahan itong ipinatong sa ibabaw ng folder na naglalaman ng mga pirmadong papeles ni Marco. Ang singsing ay gumulong ng bahagya bago tumigil sa gitna, tila isang tuldok sa dulo ng isang napakahabang pangungusap ng pagdurusa. Nasaan na si Mara ngayon? At bakit ngayon lang nagpakita ang ebidensya ng pagnanakaw ni Marco sa insurance ng ama ni Elena? Isang tawag ang natanggap ni Elena mula sa security ng kumpanya. Ma'am, may pumasok po sa office ninyo ngayon lang. Si Mr. Sandro po, may bitbit na mga dokumento at kasama niya, si Sofia. Mula sa malamig na pagmamanipula patungo sa isang nakakangit-ngit na pagtuklas ng katotohanan na mas masahol pa sa inaasahan. Ito na ang huling pagkakataon mong sabihin ang totoo, Marco. Kapag lumipad na ang eroplanong ito, wala na tayong balikan. Ang mga salitang yun ni Elena ay tila isang malamyos, ngunit nakatagong banta habang nakatayo sila sa gitna ng matao at maingay na departure area amon ng airport. Ang amoy ng kape at ang malamig na buga ng aircon ay humahalo sa kaba na namumuo sa dibdib ni Marco. Hindi alam ni Marco na ilang oras lamang ang nakalilipas. Pinapanood ni Elena sa kanyang tablet ang bawat galaw nina Sandro at Sofia sa loob ng kanyang opisina. Ang kanilang paghalughog sa mga drawer at ang kanilang tawa habang ninanakaw ang mga pekeng dokumento na sadyang iniwan ni Elena para sa kanila. Hayaan silang mabulag sa akala nilang tagumpay sa isip ni Elena habang tinititigan ng asawa. Ang tunay na labanan ay hindi nagaganap sa 4 na sulok ng opisina, kundi sa loob ng maletang mahigpit na hawak ngayon ni Marco. Ano bang sinasabi mo, mahal? Siyempre, tapat ako sa'yo. Lahat ng ito ay ginagawa ko para sa atin. Sagot ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa malaking orasan sa dingding. Ang bawat pag-andar ng kamay ng oras ay tila tunog ng isang bumibilis na metronome sa kanyang pandinig. Bit-bit ni Marco ang itim na maleta.
Ang maletang naglalaman daw ng 1.5 milyong euro. Hindi niya alam na ang bawat gramo ng bigat nito ay hindi ginto, kundi mga piraso ng semento at mga lumang dyaryo na may mga balita tungkol sa mga nahuling manloloko. Sa loob din nito ay ang mga orihinal na dokumento ng insurance pagnanakaw na ginawa niya 10 taon na ang nakalilipas na sadyang inilagay ni Elena upang magsilbing ebidensya sa mga awtoridad sa Singapore. Mabigat ba, Marco? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na pag-aalala. Ganyan talaga kapag bitbit mo ang buong kinabukasan natin. Hindi, kaya ko ito. Para sa atin to. Muling pag-uulit ni Marco. Tila ba kinukumbinsi rin niya ang sarili. Ang bawat hakbang niya patungo sa check-in counter ay tila paglakad patungo sa isang bitayan na pinalamutian ng ginto. Naramdaman ni Elena ang isang matinding paninigas ng kanyang lalamunan. Habang tinitingnan niya si Marco, naaalala niya ang bawat gabi na pinagsilbihan niya ito, ang bawat hirap na tiniis niya dahil sa akalang may utang na loob siya rito. Ang bawat sakripisyo niya ay tila mga abo na ngayon ay tinatangay ng hangin sa loob ng airport. Wala nang natira, kundi ang lamig ng katarungan. Bago sila pumasok sa boarding gate, bahagyang nadulas ang kamay ni Marco sa hawakan ng maleta. Agad itong hinawakan ni Elena upang hindi mahulog. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit sa ibabaw ng maleta. Ang kamay ng tridor at ang kamay ng biktima na ngayon ay siya nang humahawak sa tadhana. Sa sandaling iyon, tila naramdaman ni Marco ang isang kakaibang panginginig mula sa balat ni Elena. Isang lamig na hindi nanggagaling sa aircon, kundi sa kaluluwa ng babaeng matagal na niyang minaliit. Huwag mong bibitawan, Marco, dahil kapag binitawan mo ito, wala na talagang matitira sa iyo. Bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa asawa. Nang tawagin na ang kanilang flight, isang huling sulyap ang ibinigay ni Elena sa lupang kanyang kinalakihan. Ang bawat ilaw ng paliparan ay tila mga saksi sa kanyang pag-alis. Isang reynang handang iwan ang kanyang wasak na kaharian upang itayo ang isang bagong buhay sa ibabaw ng mga abo ng paghihiganti. Sa loob ng eroplano, habang dahan-dahang umaangat ang dambuhalang sasakyang panghimpapawid mula sa lupa, naramdaman ni Elena ang pagyanig ng cabin. Ang mahinang ugong ng makina ay tila isang kanta ng pamamaalam. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay mahimbing na kunwaring natutulog, ngunit ang panginginig ng mga talukap ng mata nito ay nagpapatunay na ang konsensya ay nagsisimula na ring lumipad kasabay nila. Sino ang huling taong tinawagan ni Elena bago niya i-off ang kanyang telepono sa loob ng eroplano? At ano ang ibig sabihin ng mensaheng ipinadala ni Gabriel? Ang mga ibon ay nasa hawla na? Paglapag nila sa Changi Airport sa Singapore, isang grupo ng mga lalaking nakasuit ang naghihintay sa labas ng arrival gate. Ngunit hindi sila mga tauhan ni Marco o Sofia. Ang isa sa kanila ay may hawak na litrato ni Marco at isang warrant na may tatak ng Interpol. Marco? May kailangan daw silang itanong tungkol sa insurance fund ng tatay ko. Malamig na sabi ni Elena habang dahan-dahang humakbang palayo. Iniwan ng asawa sa gitna ng mga estrangherong handang tumapos sa kanyang kaligayahan. Akala mo ba, Marco, ang mga bituin dito sa Singapore ay kumikinang para sa iyong tagumpay? Ang totoo, bawat kislap nito ay tila mga matang nagmamasid sa bawat dumi ng iyong nakaraan. Ang malamig na tinig ni Elena ay tila isang bulong ng hangin na humahaloos sa bango ng mamahaling pabango sa loob ng isang marangyang Mercedes-Benz na sumusundo sa kanila. Nakaupo sila sa likuran, sa gitna ng katahimikan na tila ba isang pisi na anumang sandali ay mapuputol. Tumingin si Elena sa bintana, pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali at ang maayos na kalsada ng Singapore. Ngunit ang kanyang isipan ay nakapako sa lalaking katabi niya na ngayon ay tila isang basang sisiw. Sa airport kanina,
Pansamantalang naisalba ni Elena si Marco mula sa mga awtoridad sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Ngunit alam ni Marco na ang kalayaang ito ay tila isang manipis na sinulid lamang. Ang itim na maleta ay nakalagay sa compartment ng sasakyan, isang dambuhalang pabigat na tila nararamdaman pa rin ni Marco sa kanyang kandungan. Mahal, Elena, salamat sa pagtulong mo kanina. Nanginginig ang boses ni Marco habang pilit na hinahawakan ang kamay ng asawa. Nagkamali sila. 'Di ba? Wala akong kinalaman sa insurance fund na sinasabi nila. Pakana lang yun ng mga kaaway mo sa kumpanya. Dahan-dahang inalis ni Elena ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Kinuha niya ang isang basang tissue at dahan-dahang pinunasan ang kanyang balat. Tila ba may dumi itong naiwan? Huwag muna nating pag-usapan ang mga kasinungalingan, Marco. Nandito na tayo sa Marina Bay Sands. Gusto kong maramdaman mo ang rurok ng tagumpay na inaasam mo bago mo maramdaman ang bagsik ng katotohanan. Pagdating sa hotel, ang marangyang lobby at ang tunog ng agos ng tubig mula sa mga fountain ay tila isang kanta ng paraiso para sa sinumang turista. Ngunit para kay Marco, bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay tila isang dahan-dahang paglubog sa putik. Pumasok sila sa isang suite na mas malaki pa sa kanilang sariling bahay sa Pilipinas, isang lugar kung saan ang luho ay tila walang katapusan. Ipinatong ng bellboy ang itim na maleta sa gitna ng malawak na kama. Ang tunog ng paglapat ng maleta sa malambot na sapin ay tila isang malakas na hudyat sa pandinig ni Marco. Ngayon, Marco, simula ni Elena habang dahan-dahang naglalakad paikot sa kama. Buksan mo na. Buksan mo ang maletang naglalaman ng 1.5 milyong euro. Buksan mo ang kinabukasan niyo ni Sofia at ang mga pangarap na itinayo mo sa ibabaw ng bangkay ng dangal ng tatay ko. Napatitig si Marco sa maleta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hawakan niya ang zipper. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo pababa sa kanyang leeg. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog. Bakit? Bakit mo binanggit si Sofia? Nauutal na tanong ni Marco. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay. Dahil alam ko, Marco. Alam ko ang bawat haplos mo sa kanya, bawat sentimong ibinibigay mo sa kanya, at ang bawat plano ninyong iwan ako na tila isang basurang pinakinabangan niyo lang. Ang boses ni Elena ay hindi sumisigaw. Ngunit bawat salita ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang pader na gumuguho sa harap ni Marco. Lumapit si Elena sa bintana at hinawakan ang kurtinang gawa sa mamahaling seda. Hinaplos niya ang malambot na tela, tila inaalala ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya upang marating ang kinalalagyan niya ngayon. Ang seda na ito, Marco, ay kasing lambot ng pag-ibig na ibinigay ko sa iyo. Pero gaya ng telang ito, kapag pinunit mo, wala nang paraan para maibalik ito sa dati. Biglang nagliwanag ang screen ng telepono ni Marco na nasa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok. Hindi ito mula kay Sofia. Mula ito kay Sandro, ang kanyang kasabwat. Marco, huwag mong buksan ang maleta. Alam na ni Elena ang lahat. Pinasok ng pulis ang opisina. Arestado na kami ni Sofia. Nabitiwan ni Marco ang hawakan ng maleta. Tumingin siya kay Elena na ngayon ay nakatayo sa harap ng malawak na bintana. Ang anino nito ay tila isang reynang nagmamasid sa kanyang pagbagsak. Kung arestado na si Sofia, nasaan ang bata? At sino ang babaeng tinawagan ni Elena sa Pilipinas na kasalukuyang nasa tabi ng anak ni Marco? Isang malakas na katok ang narinig mula sa pinto ng suite. Hindi ito ang bellboy. Narinig ni Marco ang boses ng isang opisyal na nagsasalita sa wikang Ingles, humihingi ng pahintulot na pumasok upang isilbi ang isang formal na warrant mula sa Interpol para sa pagnanakaw ng pondo at money laundering. Buksan mo na ang pinto, Marco. Malamig na utos ni Elena habang dahan-dahang umiinom ng wine. O gusto mong ako ang magbukas para sa'yo? Ang kagalakan ng karangyaan
ay tuluyang naging takot at desperasyon. Ang bawat tibok ng puso ni Marco ay tila nagbibilang na lamang ng kanyang huling sandali ng kalayaan. Ang ginto ay nagniningning lamang para sa mga taong may malinis na kamay, Marco. Para sa mga gaya mo, ang bawat kislap nito ay nagiging matutulis na bato. Ang mga salitang ito ni Elena ay tila isang malamig na himig na sumasabay sa mabigat na pagbukas ng pinto ng kanilang suite. 4 na opisyal ng pulisya ng Singapore, suot ang kanilang malilinis at formal na uniforme, ang pumasok na may dalang matatalim na tingin na tila ba sinusuri ang bawat sulok ng silid at ang bawat kasalanang nagtatago sa pagkatao ni Marco. Napaatras si Marco, ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya na hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Ang mamahaling carpet sa sahig ay tila naging isang kumunoy na unti-unting humihigop sa kanya pababa. Tumingin siya kay Elena, naghahanap ng huling hibla ng awa sa mga mata ng babaeng dati ay handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo, isang babaeng tuluyan ng pinatay ang kanyang puso upang bigyang buhay ang katarungan. Mr. Marco, mayroon kaming warrant para sa pag-aresto sa iyo sa kasong money laundering at international fraud. Wika ng nangungunang opisyal, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Walang emosyon, walang pangingimi. Hindi totoo yan. Isa itong pagkakamali. Bulalas ni Marco. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Itinuro niya si Elena. Siya ang may-ari ng kumpanya. Siya ang nag-utos sa aking ilabas ang perang yan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kama kung saan nakapatong ang itim na maleta. Kung gayon, Marco, bakit hindi natin ipakita sa kanila ang ebidensya ng perang iyan na ipinagmamalaki mo? Hinawakan ni Elena ang zipper ng maleta. Sa bawat paghila niya nito, tila ba dahan-dahang inilalantad ang lahat ng kasinungalingan, pagnanakaw at panlilinlang na binuo ni Marco sa loob ng isang dekada. Nang tuluyang bumukas ang maleta, bumagsak ang katahimikan sa buong silid. Walang mga bulto ng euro, walang kumikinang na mga alahas. Ang bumungad sa kanila ay tumpok ng mga sirang bato, mga bahagi ng sirang semento at mga lumang dyaryo na maingat na binalot upang magbigay ng bigat. Sa ibabaw ng mga batong ito ay isang maliit at lumang kahoy na kahon. Nanlaki ang mga mata ni Marco, tila isang taong nakakita ng multo mula sa kanyang nakaraan. Ano yan? Nasaan ang pera? Pera? Mahinahong tanong ni Elena. Kinuha niya ang maliit na kahon at dahan-dahang binuksan. Sa loob nito ay ang orihinal na dokumento ng insurance policy ng yumaong ama ni Elena, ang mismong dokumentong ninakaw ni Marco upang palabasing siya ang tagapagligtas ng pamilya. Sa ilalim nito ay ang mga bank transfer records na nagpapakitang si Marco ang naglipat ng lahat ng pondo ng kumpanya papunta sa isang offshore account na ngayon ay na-freeze na ng mga autoridad. Iyan, Marco, ang totoong laman ng kinabukasan mo, malamig na wika ni Elena. Mga bato na kasing tigas ng iyong puso at mga ebidensya na magtitiyak na mabubulok ka sa kulungan hindi lang dahil sa pagnanakaw mo ngayon, kundi dahil sa pagnanakaw mo sa pamilya ko 10 taon na ang nakalilipas. Lumapit ang mga opisyal kay Marco at dahan-dahang isinuot ang mga posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak ng malamig na bakal ay tila isang hatol na hindi na maaapela. Elena, tulungan mo ako. Maawa ka. Ginawa ko lahat para sa atin. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Tuluyan nang nawala ang kayabangan at pinalitan ng isang kaawa-awang desperasyon. Dahan-dahang inilapit ni Elena ang kanyang kamay sa mukha ni Marco. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, umatras siya. Kinuha niya ang wedding ring mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng maletang puno ng bato. Ang singsing na ito, Marco, ay kasing bigat ng mga batong yan. Matagal ko na itong binubuhat
Ngayon, ikaw na ang magdala nito sa bilangguan. Tuluyan nang isinama ng mga pulis si Marco palabas ng suite. Habang isinasara ang pinto, ang mga iyak ng pagmamakaawa ni Marco ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng lamunin ng katahimikan ng mamahaling pasilyo. Naiwang mag-isa si Elena sa loob ng silid. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Lumingon siya sa bintana, tinitigan ang maliwanag na kalangitan ng Singapore. Ang hangin ay tila mas magaan, ang paligid ay tila mas maliwanag. Ngunit sa gitna ng katahimikan, tumunog ang telepono ni Elena. Isang mensahe mula sa Pilipinas, hindi mula kay Gabriel o kay Nanay Rosa, kundi mula kay Doña Aurora. Wala kang utang na loob, Elena. May malaking lihim kaming alam at sisiguraduhin kong babagsak ka rin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena habang nag-type siya ng reply. Mabuti pa'y tingnan mo muna ang likod ng iyong mga paboritong painting sa sala, Mama. Baka may makita kang sorpresa doon. Mula sa nakakapigil hiningang tensyon patungo sa isang mapait at kasiyasyang paglaya. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang mga sugat sa kaluluwa ay kailangan pang hilumin. Ang akala mong palasyo, Mama, ay itinayo lamang sa pundasyon ng mga kasinungalingang malapit ng gumuho. Habang isinasara ni Elena ang kanyang telepono sa Singapore, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa malaking mansyon ng mga magulang ni Marco sa Pilipinas. Nakatayo si Doña Aurora sa gitna ng kanyang paboritong sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit matapos mabasa ang reply ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding poot na may isang babaeng probinsyana na nangahas na hamunin ang kanyang autoridad. Tiningnan niya ang mga naglalakihang painting sa dingding, mga mamahaling obrang binili niya gamit ang tulong na ibinigay ni Elena para sana sa kanyang charity. Sa isip ng matanda, si Elena ay mananatiling isang sunod-sunuran, isang mangmang na madaling utuin ng mga salitang utang na loob. Ngunit ngayon, ang mensaheng iyon ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa kanyang kayabangan. Dahan-dahang lumapit si Doña Aurora sa pinakamalaking painting sa gitna ng sala, isang obra na nagpapakita ng isang ginintuang tanawin na lagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga amiga. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang hawakan niya ang gilid ng mabigat na frame. Sa isang marahas na galaw, hinila niya ang painting palayo sa dingding. Bumagsak ang painting sa sahig, ngunit hindi ito ang naging dahilan ng paninigas ng katawan ng matanda. Sa likod ng kung saan nakasabit ang painting, isang maliit na safety box ang bumungad sa kanya. Ang safety box na inaakala niyang siya lang ang nakakaalam ng combination. Ngunit ang pinto nito ay nakabukas na, at sa halip ng mga alahas at mga titulo ng lupa, isang puting sobre ang nakapatong sa loob. Kinuha ni Doña Aurora ang sobre. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababadya ng trahedya. Nang buksan niya ito, tumambad ang mga kopya ng resibo mula sa mga pasugalan, mga listahan ng utang na nagkakahalaga ng milyon-milyon at isang dokumento mula sa bangko na nagpapatunay na ang mansyong kanyang kinatatayuan ay nakapangalan na kay Elena dahil ito ay isinanla ni Marco upang bayaran ang mga utang ng kanyang ina nang hindi nito nalalaman. At sa pinakailalim may isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Mama, ang utang na loob ay binabayaran ng pagmamahal at respeto, hindi ng patuloy na pagnanakaw. Ang bahay na ito ay akin na. Bigyan kita ng 3 araw para lisanin ang aking pag-aari bago ko ipa-freeze lahat ng assets na nakapangalan sa inyo. Salamat sa mga aral ng kasakiman. Tinuruan niyo akong maging bato sa mundong puno ng mga linta. Bumagsak si Doña Aurora sa kanyang mga tuhod. Ang panginginig ng kanyang buong katawan ay tila isang lindol na nagpapabagsak sa kanyang sariling kayabangan. Ang mga luhang tumulo sa kanyang mga pisngi ay hindi galing sa pagsisisi.
kundi sa matinding kahihiyang mararanasan niya kapag nalaman ng kanyang mga kaibigan na siya ngayon ay wala ng tirahan. Samantala, sa isang madilim na kulungan sa Maynila, ang isa pang kabanata ng pagbagsak ay nagaganap. Si Sofia, ang babaeng minsang nangarap na maging reyna ng mga nakaw na yaman, ay nakaupo sa isang malamig na semento, suot ang maruming damit ng mga detenido. Narinig niya ang paglapit ng isang opisyal. Binuksan ng opisyal ang selda at may inihagis na isang maliit na folder sa paanan ni Sofia. Basahin mo. Utos ng opisyal, ang tinig ay puno ng pandidiri. Nanginginig na pinulot ni Sofia ang folder. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang sinumpaang salaysay ni Sandro, ang kanilang kasabwat. Nakasaad doon na itinuturo ni Sandro si Sofia bilang utak ng pagnanakaw at pekeng dokumentasyon. Idiniin pa na si Sofia ang nagplano ng lahat upang pabagsakin si Elena at Marco. At siya rin ang nagbenta ng mga kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya sa mga kalaban. Hindi ito totoo. Kasabwat ko siya. At si Marco? Si Marco ang nag-utos sa amin. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol. Si Marco ay nasa kulungan na rin sa Singapore at ayon sa kanya, ikaw ang nagmanipula sa kanya. Wika ng opisyal bago tuluyang isara ang selda. Napatingin si Sofia sa maliit na bintana ng selda kung saan nakikita ang iilang piraso ng mga bituin. Naalala niya ang kwintas na brilyante na ibinigay sa kanya ni Marco na ngayon ay kinumpiska na ng mga awtoridad. Hinaplos niya ang kanyang leeg, pakiramdam ang kawalan. Ang mga brilyante na inaakala niyang simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging mga malamig na rehas na unti-unting sumasakal sa kanyang mga pangarap. Kung nakakulong na silang lahat, sino ang tumutulong kay Nanay Rosa upang asikasuhin ang mga naiwang negosyo ni Elena sa Pilipinas at sino ang lalaking nakatayo sa labas ng mansyon ni Doña Aurora naghihintay ng tamang oras? Isang tawag ang natanggap ni Elena sa Singapore. Ma'am, napaalis na po namin si Doña Aurora. Pero bago siya umalis, may isinumpa siyang binitawan. Sabi niya, hindi pa raw tapos ang laban. May isang huling baraha pa siya. Ang anak ni Marco kay Mara, mula sa nakakapigil hiningang puot patungo sa isang mapait na tagumpay para sa katarungan, habang ang anino ng nakaraan ay nagbabanta pang gumulo muli. Ang galit na nag-ugat sa kasakiman ay tila isang lason na kahit ang inosenteng bata ay kayang patayin. Ang pag-iisip na ito ay dumaloy sa isipan ni Elena habang pinagmamasdan niya ang kalangitan ng Pilipinas mula sa bintana ng eroplanong pabalik sa Maynila. Ang tagumpay sa Singapore ay nagbigay ng katahimikan sa kanyang isipan, ngunit ang banta ni Doña Aurora tungkol sa anak ni Marco ay tila isang bagong bagyong nagbabadyang sumira sa kanyang natitirang kapayapaan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maruming eskinita, nagtatago si Doña Aurora. Ang dating nag-aastang reyna ay ngayon ay mukhang isang palaboy. Suot ang maruming damit at yakap-yakap ang isang lumang bag na naglalaman ng kanyang huling kayamanan. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking may peklat sa mukha. Isang bayarang tao na handang gawin ang lahat kapalit ng pera. Siguraduhin mong makukuha mo ang batang iyon bago pa matunton ni Elena. Utos ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng puot. Ang batang iyon ang huling susi para makuha ko ang yaman na nararapat sa akin. Kung mapapasa kamay ko siya, mapipilitan si Elena na ibigay ang lahat pabalik sa akin para hindi masira ang pangalan ng pamilya. Masusunod, Donya, sagot ng lalaki, na may kasamang malupit na ngiti bago nawala sa dilim ng eskinita. Samantala, sa isang probinsya, sa isang tahimik na bahay ampunan, nakaupo ang isang batang nagngangalang Leo. Siya ang anak ni Marco kay Mara. Matapos mawala si Mara, iniwan ni Marco ang bata sa bahay ampunan dahil natatakot siyang malaman ni Elena ang katotohanan. Ngayon,
Si Leo ay isang batang walang kamuwang-muwang sa mga kasalanan ng kanyang ama. Naglalaro lamang ng kanyang lumang laruang truck sa ilalim ng init ng araw. Nakarating si Elena sa Maynila. Dumiretso siya agad sa kanyang opisina kung saan naghihintay si Gabriel at si Nanay Rosa. Ang presensya ng dalawa ay tila isang kanlungan sa gitna ng unos na hinaharap ni Elena. Nahanap ko na ang bata, Elena. Bungad ni Gabriel habang inilalapag ang isang file sa mesa. Nasa isang bahay ampunan siya sa probinsya, pero may problema. Nakatanggap ako ng impormasyon na may mga taong inupahan si Doña Aurora para kunin ang bata bago tayo makarating doon. Naramdaman ni Elena ang isang mabilis at mabigat na pagtibok sa kanyang dibdib. Ang bata ay walang kinalaman sa kasalanan ni Marco at ng kanyang biyenan. Hindi niya hahayaang magamit ang isang inosenteng buhay para sa kasakiman ng isang taong tulad ni Doña Aurora. Kailangan nating mauna sa kanila, Gabriel. Mabilis at matatag na utos ni Elena. Ihanda mo ang sasakyan at mga tauhan natin. Nanay Rosa, maiwan mo na po kayo rito at siguruhing ligtas ang lahat. Bago umalis, lumapit si Nanay Rosa at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Elena. Mag-iingat ka, anak. Alalahanin mo, ang pagmamahal ay minsan nakikita sa pagliligtas natin sa mga taong hindi natin kadugo dahil sila ang mga nagpapaalala sa atin ng ating pagiging tao. Sa kalagitnaan ng biyahe papunta sa probinsya, tumunog ang telepono ni Elena. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang pumasok. Isa itong litrato ng bahay ampunan at sa ibaba ay may nakasulat na, "Oras na para magbayad ka, Elena." Sino ang nagpadala ng mensahe? At ano ang totoong dahilan kung bakit gustong kunin ni Doña Aurora ang bata, maliban sa pera? Nang makarating sina Elena sa bahay ampunan, nakita nila ang pinto nito na nakabukas at may mga sirang gamit sa paligid. Naririnig nila ang iyak ng mga bata at ng mga madre. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena ang lalaking may peklat na hatak-hatak ang batang si Leo habang tinututukan ng patalim ang isang madre. "Subukan ninyong lumapit at pareho silang mamamatay," sigaw ng lalaki. Tumingin si Elena sa mga mata ng bata at sa sandaling iyon, nakita niya ang takot na minsan na rin niyang naramdaman, ang takot ng isang taong biktima ng kasakiman ng iba. Mula sa determinasyong magligtas, patungo sa isang nakakapigil hiningang takot para sa buhay ng isang inosenteng bata. Bitawan mo ang bata dahil ang kasalanan ng ama ay hindi kailanman dapat maging hatol sa kamusmusan ng isang anak. Ang boses ni Elena ay tila isang matalim na espada na humiwas sa hangin ng bakuran ng bahay ampunan. Nakatayo siya ng matuwid, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila nanginginig sa takot na baka may mangyaring masama sa batang nasa harap niya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Leo, ang bata na ang tanging kasalanan ay ang pagkakaroon ng mga magulang na naligaw ng landas. Naririnig ang bawat paghikbi ni Leo, isang tunog na tila pumupunit sa puso ni Elena. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ng bata ay nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang pait, ng sarili niyang pagkaulila. Ang lalaking may peklat ay lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Leo at ang talim ng kutsilyo ay dahan-dahang dumiin sa balat ng madreng nagpoprotekta sa bata. "Huwag kang lalapit, Elena. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang dangal. Isang maling galaw mo lang, dudugo ang lupang ito." Sigaw ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman at desperasyon. Huminga ng malalim si Elena. Hindi siya gumamit ng dahas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang bag at itinaas ang kanyang mga kamay. Isang tanda ng pagsuko, ngunit puno ng awtoridad. "Alam nating pareho na pera lang ang kailangan niyo. Ang utos ni Doña Aurora sa iyo ay hindi dahil sa pagmamahal sa batang yan, kundi dahil sa puot niya sa akin. Magkano ba ang ibinayad niya? Dodoblehin ko? Triplehin ko pa?
Huwag mo lang saktan ng bata. Nakita ni Elena ang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Ang kasakiman ay palaging mas malakas kaysa sa katapatan sa mga taong gaya niya. Naramdaman ni Elena ang pagtulo ng sarili niyang pawis, habang ang bawat segundo ay tila isang mahabang oras ng paghihirap. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Elena ang dahan-dahang paggalaw ni Gabriel sa likuran ng lalaki, tila isang aninong hindi gumagawa ng anumang tunog sa damuhan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay na malayo sa krimen. Patuloy ni Elena. Ang kanyang boses ay naging malambot, tila isang ina na nagpapatulog ng anak. Isipin mo, may pamilya ka rin ba? Gusto mo rin bang maranasan ng anak mo ang nararanasan ni Leo ngayon? Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa isang malambot na bahagi ng puso ng lalaki. Dahan-dahang lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa kutsilyo. Sa isang mabilis na pagkakataon, mabilis na kumilos si Gabriel upang agawin ang bata, habang ang mga tauhan ni Elena na kanina pa nakatago ay mabilis na pinalibutan ng lalaki. Walang putok ng baril, walang dumanak na dugo. Ang tanging narinig ay ang tunog ng pagbagsak ng kutsilyo sa damuhan at ang malakas na pag-iyak ni Leo nang tuluyan na siyang makawala. Mabilis na tumakbo si Elena at niyakap ang bata. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Leo. Ang mabilis na tibok ng puso nito na unti-unting kumakalma sa loob ng kanyang mga bisig. Ang amoy ng bata, amoy ng pulbos at araw, ay tila isang gamot na nagpahilom sa natitirang galit sa puso ni Elena para kay Marco. Habang nakayakap kay Leo, naramdaman ni Elena ang maliliit na kamay ng bata na humawak sa kanyang leeg. Tila doon lang nito nahanap ang tunay na kaligtasan. Pinunasan ni Elena ang mga luha sa pisngi ng bata gamit ang kanyang mga daliri, isang haplos na puno ng pangakong hinding-hindi na muling mag-iisa ang batang ito. Tahan na, Leo. Nandito na si Tita Elena. Wala nang mananakit sa'yo. Dinala nila ang bata sa isang ligtas na lugar, malayo sa banta ni Doña Aurora. Ngunit habang pinagmamasdan ni Elena ang natutulog na si Leo, isang tawag mula kay Nanay Rosa ang bumasag sa katahimikan. Elena, may natagpuan kaming sulat sa mga gamit ni Doña Aurora bago siya tuluyang mawala. Hindi si Marco ang pumatay sa pangarap ni Mara. Ang matanda ang nagbayad sa mga tao para itaboy si Mara at palabasing iniwan niya ang anak niya. Naramdaman ni Elena ang isang malamig na kilabot. Ang kasamaan ni Doña Aurora ay mas malalim pa sa inakala niya. Ang matanda ay hindi lamang magnanakaw ng pera, kundi magnanakaw din ng mga pamilya. Nasaan si Mara ngayon? Kung hindi siya kusa umalis, posible bang buhay pa siya at naghihintay lang ng tamang pagkakataon? Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng tinataguan ni na Elena. Isang babaeng nakatakip ang mukha ang bumaba. Hawak ang isang lumang litrato na katulad ng hawak ni Leo. Tumingin ang babae sa bintana kung nasaan si Elena. At sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakita ni Elena ang mga mata na tila replika ng mga mata ni Leo. Mula sa matinding tensyon ng pagsagip patungo sa isang mapayapang sandali ng pagyakap, na agad namang nauwi sa isang nakakagulat na pagtuklas tungkol sa nakaraan. Matos. Akala ko, tapos na ang lahat ng luha. Ngunit ang mga matang ito, ang huling piraso ng isang puzzle na matagal nang nawawala sa aking puso. Ang malamig na hangin ng gabi ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Elena habang nakatayo siya sa tapat ng pintuan ng kanilang tinataguang bahay. Ang babaeng nasa kanyang harap ay tila isang imahe mula sa isang malungkot na panaginip, payat, maputla, at may mga matang puno ng hapis na tila isang telon ng nakaraang 5 taon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, walang duda
na ang babaeng ito ay si Mara, ang matalik na kaibigan na akala ni Elena ay nagtaksil at nagnakaw ng pag-ibig ni Marco. Narinig ang mahinang tunog ng pagpihitit ng doorknob sa likuran ni Elena. Lumabas si Gabriel, ngunit agad itong huminto nang makita ang sitwasyon. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang mabigat na paghinga ng dalawang babaeng pinag-ugnay ng isang lalaking mapanlinlang. Mara, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Buhay ka. Akala ko ay kusa kang umalis matapos mong makuha ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si Mara, ang kanyang mga hakbang ay tila ba nag-aalinlangan sa bawat pagdampi ng sapatos sa semento. Elena, hinding-hindi ko magagawang saktan ka ng kusa. Pinagbantaan ako ni Doña Aurora. Sinabi niya na papatay niya si Leo kapag hindi ako nawala. Ipinamukha niya sa akin na ang pagkakaroon ko ng anak kay Marco ay isang sumpa na sisira sa buhay mo. Naramdaman ni Elena ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang lahat ng galit na itinanim niya para kay Mara sa loob ng 5 taon ay tila dahan-dahang natutunaw, pinalitan ng isang matinding awa at pagsisisi. Ang bawat sakripisyo ni Mara para sa kaligtasan ng kanyang anak ay tila isang salamin ng sariling sakripisyo ni Elena para sa isang kasinungalingan. Patawarin mo ako, Elena. Hikbi ni Mara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hawak ang isang lumang litrato, gusto ko lang makitang ligtas si Leo. Nabalitaan ko ang nangyari sa Singapore, nalaman kong nahanap mo siya. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa kanya mula sa mga kamay ng matandang iyon. Pumasok si Elena sa loob at kinuha ang lumang laruang truck na kanina ay nilalaro ni Leo. Lumabas siya at dahan-dahang inilagay ito sa mga palad ni Mara. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang pagkilala sa kanilang parehong sakit. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan, Mara. Tayong dalawa ay biktima ng iisang lason. Pumasok ka, gising na si Leo. Nang makita ni Leo ang kanyang ina, ang bata ay hindi nag-atubili. Tumakbo ito at yumakap ng mahigpit sa binti ni Mara. Ang tunog ng pag-iyak ng mag-ina ay tila isang kanta ng paghilom na pumupuno sa buong silid. Pinanood sila ni Elena mula sa malayo at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Hindi ang kalayaang dulot ng pera, kundi ang kalayaang dulot ng pagpapatawad. Habang nagaganap ang madamdaming tagpo, lumapit si Gabriel kay Elena. Elena, nahanap na ng mga pulis si Doña Aurora. Natagpuan siya sa isang abandonadong bodega. Tila nawala na sa sariling kaisipan at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Marco. At ang mga nawalang alahas, wala na siyang kahit ano. Isang mapait na buntong hininga ang binitiwan ni Elena. Ang katarungan ay dumating na sa paraang hindi niya inaasahan, hindi sa pamamagitan ng kamatayan, kundi sa pamamagitan ng kabaliwan at ganap na pag-iisa. Ngunit bago matapos ang gabi, isang opisyal mula sa bilangguan ang tumawag kay Elena. May isang sulat daw na iniwan si Marco bago ito ilipat sa isang high-security facility sa Singapore. Ang sulat ay hindi para kay Elena, kundi para kay Leo. Isang sulat na naglalaman ng isang lokasyon kung saan nakatago ang huling bahagi ng ninakaw na pera mula sa ama ni Elena. Elena, kailangan nating puntahan ang lugar na ito, sabi ni Gabriel habang ipinapakita ang koordinasyon sa mapa. Pero ang lugar na ito ay ang lumang mansyon ng pamilya mo na nasunog 10 taon na ang nakalilipas. Bakit doon itinago ni Marco ang pera? Mula sa sakit ng pagtataksil patungo sa isang mapayapang pakikipagkasundo. Ang pagkakadiskubre na ang tunay na kaaway ay nabulag na ng sariling kasamaan habang ang isang bagong misteryo mula sa nakaraan ay muling tumatawag. Ang bawat hakbang ko sa mga abong ito, Gabriel,
ay tila pagtapak sa mga durog na pangarap ng aking ama na pilit nating binubuo muli. Ang boses ni Elena ay tila isang marupok na bulong habang nakatayo siya sa harap ng gumuhong entrada ng kanilang lumang mansyon. Ang amoy ng sunog na kahoy at basang lupa ay tila isang masamang alaala na pilit bumabalik sa kanyang bawat paghinga. Pagkalipas ng 10 taon, ang lugar na ito na dating puno ng tawanan at kislap ng mga chandelier ay isa na lamang kalansay ng nakaraan. Mga itim na poste, mga basag na bintana, at mga damong ligaw na tila sumasakal sa natitirang pundasyon ng bahay. Narinig ang tunog ng pagtama ng sapatos ni Gabriel sa mga tipak ng semento habang maingat itong naglalakad patungo sa gitna ng dating silid-aklatan ng ama ni Elena. Hawak ni Gabriel ang isang maliit na kagamitan para sa pagtukoy ng metal, isang teknolohiyang magsisilbing gabay nila sa paghahanap ng huling lihim ni Marco. Dito, Elena, ayon sa koordinasyon ni Marco, nasa ilalim ito ng paboritong upuan ng iyong ama. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng respeto sa katahimikan ng lugar. Naramdaman ni Elena ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan niya si Gabriel na dahan-dahang nag-aalis ng mga nakatambak na debris, tila nagbalik sa kanyang gunita ang imahe ng kanyang ama. Ang matandang lalaking laging nakangiti habang binabasa ang mga dyaryo, ang lalaking pinagnakawan ng buhay at dangal ng taong akala ni Elena ay kanyang tagapagligtas. Narinig ang tunog ng paghukay ni Gabriel, ang pagkiskis ng pala sa matigas na lupa at mga bato ay tila isang ritual ng pagpapalaya. Matapos ang ilang sandali, isang matigas na tunog ng pagtama ng bakal sa isa pang bakal ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nahanap ko na, bulong ni Gabriel. Iniyahon ni Gabriel ang isang maliit ngunit mabigat na kahon na gawa sa asero. Kahit puno na ito ng kalawang, bakas pa rin ang katibayan nito. Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupunasan ang dumi sa ibabaw ng kahon, gamit ang susi na iniwan ni Marco sa sulat para kay Leo. Dahan-dahang inikot ni Elena ang lock. Ang tunog ng pagpihit ng mekanismo ay tila isang huling hininga ng nakaraan. Nang bumukas ang kahon, hindi lamang ang mga nawawalang pondo o insurance ang bumungad kay Elena. Sa ibabaw ng mga bulto ng pera ay isang luma at gintong relo, ang relo ng kanyang ama, at isang liham na may petsang isang araw bago ang sunog. Binasa ni Elena ang liham nang may mga luhang hindi na mapigilan. Hindi ito sulat ni Marco. Sulat ito ng kanyang ama para sa kanya. Elena, anak, alam kong may mga taong nagtatangka sa aking buhay at sa ating kumpanya. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Itinago ko ang perang ito hindi para sa yaman, kundi para sa iyong kalayaan. Huwag mong hahayaang ang utang na loob ang maging kadena ng iyong puso. Mahal na mahal kita. Napahikbi si Elena, niyakap ang lumang relo sa kanyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, pinaniwala siya ni Marco na ang pera ng lalaki ang nagsalba sa kanila. Ngunit ang totoo, ang sariling ama ni Elena ang nag-iwan ng lahat para sa kanya. Ginamit lamang ni Marco ang sakuna upang nakawin ang perang ito at ipakita sa kanya bilang isang utang na loob. Sa gitna ng pagkawasak ng bahay, isang maliit na halaman ng sampagita ang nakita ni Elena na tumutubo sa gitna ng mga bitak ng semento. Dahan-dahan niya itong hinaplos na darama ang lambot ng mga talulot nito sa kabila ng tigas ng paligid. Ang halamang ito ay tila simbolo ng kanyang sariling buhay. Nagmula sa abo, dumaan sa apoy, ngunit heto at muling namumulaklak ng may dangal. Tapos na, Papa. Malaya na ako, bulong ni Elena sa hangin. Dahan-dahan silang lumabas ng mansyon. Sa huling sulyap ni Elena sa gumuhong bahay, nakita niya ang anino ng kanyang nakaraan na dahan-dahang naglalaho kasabay ng paglubog ng araw.
Ang puot ay napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Ngunit bago sila makarating sa sasakyan, narinig ni Elena ang isang mahinang tunog ng isang sirena mula sa malayo. Isang balita ang dumating kay Gabriel. Si Marco, sa loob ng kulungan sa Singapore, ay nagtangkang kitlin ang sariling buhay matapos malaman na nahanap na ni Elena ang huling kahon. Elena, tumatawag ang ospital sa Singapore. Gusto raw makipag-usap ni Marco sa'yo bago siya tuluyang mawalan ng malay. Sinasabi niya ang isang huling pangalan. Ang pangalan ng taong nag-utos sa kanya na sunugin ang mansyon niyo 10 taon na ang nakalilipas. At hindi ito si Doña Aurora. Mula sa matinding pait ng pagtuklas sa katotohanan, patungo sa isang mapayapang pagtanggap, na agad namang binalot ng isang huling misteryong yayanig sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Elena, hindi ako ang nagsimula ng apoy. Ako ay isa lamang mitya na sinindihan ng taong pinakamalapit sa iyong ama. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ng telepono ay tila isang mahina at humihingalong kaluskos, isang tunog na nagmumula sa pagitan ng buhay at kamatayan sa isang ospital sa Singapore. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang dugo at pagsisisi, isang huling pagtatangka na linisin ang isang konsensyang matagal nang nabubulok. Nakatayo si Elena sa gitna ng bakuran ng kanilang nasunog na mansyon. Mahigpit na hawak ang gintong relo ng kanyang ama. Ang malamig na bakal ng relo ay tila nagiging mainit sa kanyang palad, sumasalamin sa naglalagablab na katotohanang dahan-dahang tumutupok sa kanyang natitirang paniniwala. Sa paligid niya, ang mga itim na haligi ng bahay ay tila mga piping saksi na ngayon ay handa na ring magsalita sa pamamagitan ng boses ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Anong ibig mong sabihin, Marco? Magsalita ka! Ang sigaw ni Elena ay tila isang pagmakaawa at pag-uutos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Si Attorney Velez, mahinang tugon ni Marco, na sinundan ng isang mahabang ubo na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Siya ang gustong kumuha ng lupain ng inyong pamilya para sa isang malaking proyekto. Siya ang nag-utos sa akin na manmanan ang iyong ama noong gabing iyon. Hindi ko gustong lumaki ang apoy, pero siya ang nagsara ng lahat ng lagusan. Pinanood niya ang pagtupok ng apoy sa iyong ama habang ako ay nakatayo lang sa labas, paralisado ng takot. Attorney Velez, ang abogadong itinuring ni Elena na pangalawang ama. Ang taong nag-asikaso ng lahat ng papeles ng kumpanya, ang taong laging nagbibigay ng payo sa kanya sa loob ng 10 taon. Naramdaman ni Elena ang isang matinding paninigas ng kanyang buong katawan. Tila ba ang kanyang dugo ay naging yelo na bumabara sa kanyang mga ugat. Ang bawat haplos ng abogado sa kanyang balikat noon, ang bawat salita ng pag-alo nito ay tila mga haplos ng isang ahas na naghihintay lamang ng tamang oras upang iturok ang kanyang lason. Dahan-dahang napaupo si Elena sa isang tipak ng semento. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tunog ng hangin sa paligid ay tila naging isang malakas na ugong ng apoy na muling tumutupok sa kanyang puso. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Pagsisisi dahil sa 10 taong pagtitiwala sa isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang formal na suit at matatamis na salita. Bakit, Marco? Bakit ngayon mo lang sinabi? Hikbi ni Elena, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa tuyong lupa ng mansyon. Dahil natatakot ako sa kanya, Elena. Pero ngayong wala na akong bukas, gusto ko lang malaman mo na ang utang na loob na ginamit ko laban sa'yo ay siya ring ginamit niya laban sa akin. Pareho tayong naging bilanggo ng kanyang kasakiman. Narinig ni Elena ang isang mahabang tunog ng isang makina mula sa kabilang linya. Isang diretsong linya na nagpapahiwatig na ang huling hininga ni Marco ay tuluyan ng pinitas ng tadhana. Ang katahimikan na sumunod ay tila mas mabigat pa sa anumang salita. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis,
Naramdaman ni Elena ang isang malambot na haplos sa kanyang likod. Si Nanay Rosa ay dahan-dahang lumapit at niyakap siya, hindi nagsasalita. Ngunit ang init ng katawan nito ay tila isang kuta na nagpoprotekta kay Elena mula sa malamig na katotohanan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elena na sa kabila ng lahat ng pagtataksil, may mga tao pa ring tunay na nagmamahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Dahan-dahang tumayo si Elena, pinunasan ng kanyang mga luha at itinuwid ang kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang naglalagablab na determinasyon para sa huling bahagi ng katarungan. Gabriel, tawag ni Elena sa kanyang kaibigan na nakatayo sa di kalayuan. Ihanda mo ang lahat ng dokumentong nakuha natin sa loob ng kahon. Isama mo ang recording ng huling pag-uusap namin ni Marco. Saan tayo pupunta, Elena? Tanong ni Gabriel. Pupunta tayo sa opisina ni Attorney Velez. Malamig na sagot ni Elena. Oras na para harapin niya ang apoy na siya mismo ang nagsimula. Anong huling ebidensya ang hawak ni Gabriel na maaring magpabagsak kay Attorney Velez ng tuluyan? At sino ang misteryosong tao na kanina pa nakamasid sa kanila mula sa labas ng gate ng mansyon? Pagdating nila sa opisina ni Attorney Velez, ang pinto ay nakabukas na. Sa loob, nakaupo ang abogado sa kanyang malaking mesa. Tila naghihintay, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Elena. Alam kong darating ka, Elena, pero bago ka magsalita, tingnan mo muna ang dokumentong ito. Isang huling regalo mula sa iyong ama na nakalimutan kong ibigay sa iyo. Mula sa nakakangit-ngit na pagtuklas ng tunay na kaaway patungo sa isang mapanganib na huling paghaharap kung saan ang bawat katotohanan ay may dalang panibagong panganib. Ang akala mong regalo, Attorney Velez, ay ang siyang magsisilbing tali na kikitil sa iyong kalayaan, gaya ng pagkakait mo sa huling hininga ng aking ama. Ang boses ni Elena ay tila isang malamig na hiyaw ng katarungan na umalingaw-ngaw sa loob ng marangya at modernong opisina ni Attorney Velez. Ang amoy ng mamahaling leather at sariwang kape ay tila naging isang nakakasulasok na samyo kay Elena. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking tumayo bilang kanyang gabay, ang lalaking tumuyo ng kanyang mga luha noong libing ng kanyang ama, habang ang mga kamay nito ay may bahid pa pala ng dugo ng kanyang pamilya. Dahan-dahang inilapag ni Attorney Velez ang isang dilaw na papel sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Tila ba isa lamang itong karaniwang transaksyon sa negosyo. Isang mahinang tawa na puno ng pang-uuyam ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Basahin mo, Elena. Isang kasunduan na pinirmahan ng iyong ama bago ang insidente. Isang pagpapatunay na ang lahat ng lupain ninyo ay ipinagbenta na niya sa akin upang bayaran ang kanyang mga lihim na utang. Wika ni Velez, ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang ibinubuhos sa sugatang puso ni Elena. Huwag kang magmalinis, anak. Ang iyong ama ay hindi ang bayaning inaakala mo. Siya ay isang taong desperado at ako ang tanging nagligtas sa inyong pangalan. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panginginig sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang dokumento, ngunit hindi para basahin ang mga kasinungalingan ni Velez. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa matanda. Tila ba sinusuri ang bawat linya ng mukha ng taong pumatay sa kanyang huling pag-asa sa kabutihan ng tao. Ang aking ama, simula ni Elena, ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng diamante, ay isang taong marangal. At ang dokumentong ito, isang pekeng kopya ng isang kasunduang hinding-hindi niya gagawin. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang gintong relo ng kanyang ama mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, tila isang huling piraso ng ebidensya
sa isang paghuhukom. Alam mo ba kung bakit itinago ng aking ama ang relo na ito sa loob ng kahon sa ilalim ng abo? Tanong ni Elena. Dahil sa loob ng relo na ito, merong isang micro SD card, isang recording ng huli ninyong pag-uusap noong gabing iyon. Ang aking ama ay isang maingat na tao. Attorney, alam niyang tatalikuran mo siya. Nakita ni Elena ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Velez. Ang kalmadong mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding takot. Tila ba ang pader na itinayo niya sa loob ng 10 taon ay biglang nayanig ng isang malakas na lindol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang tangkaing abutin ng relo, ngunit mabilis itong kinuha ni Gabriel na kanina pa nakatayo sa tabi ng pinto. Hindi lang yan, patuloy ni Elena habang dahan-dahang lumalapit sa mesa ni Velez. Habang nagsasalita ka ngayon, ang lahat ng iyong mga accounts, ang iyong mga illegal na transaksyon sa ilalim ng kumpanya ko, at ang testimonya ni Marco, bago siya namatay, ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Hindi lang katarungan para sa aking ama ang kukunin ko ngayon, attorney. Kukunin ko ang lahat ng bagay na itinayo mo sa ibabaw ng aming mga abo. Narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa labas ng opisina. Ang mabibigat na hakbang ng mga awtoridad na dahan-dahang papalapit. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal kay Velez. Wala na siyang kawala. Ang bawat kasinungalingang itinanim niya ay namunga na ng sarili niyang kapahamakan. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Elena sa bintana ng opisina ni Velez. Nakita niya ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Isang mainit na haplos na tila nagmumula sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang tunay na paglaya. Ang 10 taon ng pagiging bilanggo ng utang na loob, ng pagtataksil, at ng sakit ay tuluyan ng nagtapos. Hindi ka karapat-dapat sa galit ko, attorney, mahinang sabi ni Elena habang dahan-dahang lumalakad palabas ng opisina. Hindi na nililingon ang lalaking na ngayon ay pinupusasan na. Karapat-dapat ka sa limot. Paglabas ni Elena sa gusali, ang hangin ay tila mas sariwa. Ang langit ay tila mas malawak. Nakita niya si Mara at si Leo na naghihintay sa kanya sa di kalayuan. Ang ngiti ni Leo ay tila isang bagong simula, isang liwanag na hindi na muling mapapatay ng anumang dilim. Habang naglalakad palayo, nakatanggap si Elena ng isang huling sobre mula kay Gabriel. Isang sulat na hindi galing kay Marco, kundi mula sa isang estranghero na nagpapakilalang kapatid ng kanyang ama na matagal na nilang hindi nakikita. Ano ang nilalaman ng sulat na ito na maaaring magpabago sa kanyang bagong simula? Isang huling sulyap ang ibinigay ni Elena sa kanyang gintong relo. Ang oras ay tumigil na sa eksaktong sandali ng pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit para kay Elena, ang kanyang sariling oras ay nagsisimula pa lamang. Ang rurok ng katarungan ay nakamit na. Ang bawat patak ng luha ay naging pundasyon ng isang mas matatag na bukas. Isang masakit, ngunit masayang pagtatapos sa isang kabanata ng pagdurusa. Dahan-dahang lumulubog ang araw sa dalampasigan ng Batangas, nag-iiwan ng mga kulay rosas at lila sa kalangitan na tila isang dambuhalang painting ng kapayapaan. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay lumilikha ng isang banayad at nakakalulang tunog, isang ritmo ng kalikasan na tila naghuhugas sa lahat ng pait at dumi ng nakaraan. Nakaupo si Elena sa isang puting upuang gawa sa ratan. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa na ang usok ay dahan-dahang humahalo sa preskong hangin ng dagat. Sa di kalayuan, nakikita niya si Leo na masayang tumatakbo sa buhanginan. Hinahabol ang mga maliliit na alon habang naririnig ang kanyang matining at busilak na halakhak. Katabi ng bata si Mara, na ngayon ay bakas na ang sigla sa mukha at muling natututong ngumiti ng walang takot. Pinagmamasdan sila ni Elena nang may malalim na katahimikan sa kanyang puso. Ang batang akala niya ay bunga ng pagtataksil
ay naging anghel na nagturo sa kanya kung paano muling magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar at mainit na haplos sa kanyang balikat. Si Nanay Rosa, suot ang kanyang simpleng duster, ay tumabi sa kanya at naglapag ng isang plato ng mainit na bibingka. Ang amoy ng tsay na dahon ng saging ay tila isang yakap ng tahanan. Napakatahimik na ng lahat. Di ba, Nanay? Mahinang wika ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi na bakas ang panginginig o puot, kundi isang ganap na pagtanggap sa tadhana. Dahil pinili mong bumitaw sa mga kadenang ikaw rin ang nagsuot sa iyong sarili, Elena. Sagot ng matanda. Ang mga mata ay nakatingin din sa naglalarong bata. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit na pilit silang binubuhay sa iyong isipan. Napatingin si Elena sa kanyang gintong relo na nakapatong sa maliit na mesa. Ipinaayos niya ito at ngayon ay muli na itong tumitibok, isang maayos at tumpak na pag-andar ng oras. Hindi na ito simbolo ng pagnanakaw ni Marco o ng kasamaan ni Velez. Ito na ngayon ang boses ng kanyang ama. Nagpapaalala sa kanya na ang bawat segundo ng buhay ay isang regalo na hindi dapat sadyain sa paghihiganti. Napaisip si Elena tungkol kay Marco. Namatay itong dala ang bigat ng kanyang mga kasalanan at si Doña Aurora naman ay nananatiling bilanggo ng sarili nitong isipan sa loob ng isang pasilidad. Si Sofia at Attorney Velez ay nahaharap sa habang buhay na pagbabayad sa batas. Napagtanto ni Elena na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang kanilang ginawa. Pinatawad niya ang kanyang sarili dahil sa pananatili sa isang relasyong matagal na siyang pinapatay at pinatawad niya ang nakaraan upang magkaroon siya ng puwang para sa isang bagong bukas. Kinuha ni Elena ang huling sobre na ibinigay ni Gabriel, ang sulat mula sa kanyang tiyuhin sa Amerika. Hindi ito humihingi ng yaman. Isa itong paanyaya para sa isang muling pagkikita, isang pag-amin sa mga pagkakamaling nagawa noong panahon ng kanyang ama, at isang pangako ng pagsuporta sa kanyang mga bagong simulain. Ang misteryong iniwan ng sulat na ito ay hindi na isang banta, kundi isang pagkakataon upang buuin ang mga piraso ng kanilang pamilya na matagal nang nagkawatak-watak. Dahan-dahang tumayo si Elena at lumakad patungo kina Mara at Leo. Naramdaman niya ang malambot na buhangin sa kanyang mga paa at ang malamig na tubig na dahan-dahang dumadampi sa kanyang balat. Nang lumapit si Leo at humawak sa kanyang kamay, naramdaman ni Elena ang isang kuryente ng tunay na kaligayahan. Sa bawat paglubog ng araw, laging may pangako ng isang bagong umaga. At para kay Elena, ang umagang iyon ay hindi na tungkol sa pagiging isang matagumpay na EO o sa pagkakaroon ng bilyong pondo. Ito ay tungkol sa pagiging isang babaeng buo ang pagkatao, may payapang konsensya at may pusong handang muling magtiwala, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili niyang kakayahang bumangon mula sa anumang apoy. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw, ang anino ni Elena ay hindi na isang madilim na bakas ng pait, kundi isang mahabang guhit ng pag-asa na nakaturo sa hinaharap na siya mismo ang lilikha, malayo sa mga gintong rehas ng pagtatraydor.